Okay, let's start. Game na? Game na kayo lahat? Game. Okay. So hello guys, welcome sa aming podcast. Kami nga pala ay isang grupo mula sa MIL subject ng 11 to ICT. Ang aming project ngayon ay pag-uusapan namin ang mga real accounts of media issues. So by presenting real life cases at issues na nangyari sa media, irarangko namin sila based on how important it is or how high of an impact it is in our society. So, ipe-present natin ang ating mga members. So, dito nga pala si MJ Sardovia. Hello guys. Hi. Okay, nandito pala si Charlie Solon. Hello. Okay, nandito si Jairus Ramos. Hello. Okay, nandito si Jason Mora. Hello po. At nandito din si Cyrosy Teus. Hello po. Hey, welcome guys. Sa ngayon, ako muna ang magpe-present ng ating mga cases. So, disclaimer lang guys, ang ating mga pag-uusapan na cases ay medyo medyo sensitive sa mga tao. May mga masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na minsan ay hindi angkop sa mga bata. So ngayon guys, medyo nilighten up ko naman yung mga cases na ito. Hindi ko nasasabihin kung gaano katindi. So, sino man dito sa call ang medyo sensitive sa mga cases na ganun? Okay lang ba sa inyo na may pag-uusapan tayo na tungkol sa ganun? Oo, okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ba't di ka pumasok? Okay. Okay, so number 1, ang kaso ni Wally Bayola. Ang nangyari guys, si Wally Bayola ay mayroong nag-leak sa kanya na controversial video. Ayon sa GMA Integrated News, nagsalita si Wally tungkol sa kanyang kumalat na bold noong 2013, na kung saan kasama niya ang dating EB babe na si Josh Rivera. So sino dito ang familiar sa case na ito? Anong tingin niyo? Kita ko yan sa Itbulaga eh. Okay. Sino pa nakakaalam sa case na ito? Ako. Go. Anong alam mo? Sige, anong masasabi mo muna? Ako magsasabi kung ano nangyari. Nangyari dyan, may kumalat na issue sa social media na scandal Sige, nga ng ako na mag-i-explain yung kung ano lang naging impact nito sa'yo. Okay lang? Okay lang. Naging impact nito sa akin, syempre, di ba si Wally Bayola, syempre, familiar na sa atin yan eh. Naging impact sa akin. Iniisip ko, parang hindi ko akalain na magagawa ni Wally Bayola yan. Pero, ang ano ko kasi dyan, epekto sa akin yan. Syempre, nag-iisip ako kung totoo ba hindi. So ngayon guys, i-explain ko na yung mga nangyari. Ayon sa GMA Integrated News, nagsalita na si Wally Bayola tungkol sa kanyang kumalat na bold noong 2013, na kung saan kasama niya ang dating EB babe na si Josh Rivera. Noong kumalat yung video, naglaho siya bigla sa show na Itbulaga. Ngunit, hindi daw siya sinuspindi, kundi siya mismo ang hindi nagpakita. Ayon sa Inquirer.net noong 2012, binenta daw niya ang kanyang laptop kay Josh Rivera. At sinigurado ni Wally na binura niya ang 6 minute and 14 second na video na ito. Nagulat si Wally nung na-recover ito ng isang technician nung ipapaayos sana ni Josh Rivera ang kanyang laptop. Ngayon, sinabi ni Wally sa interview, 2010 pa daw na record itong video na ito.
Dahil sa mga nangyari ay gusto nang magpakamatay ni Wally sa pamamagitan ng pagbaril. Pero hindi niya ito ginawa sa ngalan ng inspirasyon sa kanyang anak na may sakit. Kaya hindi niya ito ginawa. Laking pasasalamat ni Wally Bayola at inimbita siya ni Jose sa Itbulaga. At si Wally naman ay nagbalik trabaho na. So ayun guys. Sa impact nito sa society. Example, ayun nga, sobrang delikado pala na magbenta ka ng gamit mo or ng gadget mo, tas hindi mo alam na re-recover pala yung mga dati mong files doon. So, anong masasabi niyo naging impact nito? Kung mababa lang ba impact nito o malaki yung impact nito sa pag-iisip niyo tungkol sa media or sa society? Go guys! Para sa akin, malaki ang impact. Go, pagpatuloy niyo lang. Bigay niyo lahat ng opinion niyo, tagi-isa kayo. Parang ano, parang hindi pa natin sagad yung kaalaman sa teknolohiya. Halos hindi pa lahat alam kung nakaka-recover pa pala ng kahit mahigit ilang taon na yung video na recover. Hindi natin maintindihan kung paano nangyari yan. Like, nakasave pa pala doon na naka-delete. Sa pagkakaalam ko kay ano yun may software na re-recover din yung mga flash drive. Kasi yung pag-delete ng files, hindi talaga siya dinidelete. Ilalagay muna siya doon hanggat sa mapuno ulit siya ng iba pang mga files. Yun yung pagkakaalam ko. Next, sino pa next? Dali. Okay guys, anong sa tingin nyo? Impact ni Wally Bayola. So, malaki ba impact nito or maliit lang? Magbobotohan tayo. Walang kwenta, men. Okay. Ano masasabi mo? High, average, or low? Average lang sa akin. Pagkakamali naman ng Yeah, sabi. ano yan. Or low. Pagkakamali nung nag-retrieve ng data. Hindi niya naman dapat pinusin kasi since hindi naman kanya. So, walang masyadong impact sa akin yun. Hindi, yung impact. Hindi kagaya ng sakaling walang masyadong impact sa lipunan. Yun na yun. Okay, go. Ano pa masasabi nyo kay Wally Bayola? Para sa akin, wala siyang masyadong impact sa atin. Sino ba? Sige, ikaw. Jairus, go. Kasi sila naman yung nag-post Sino ba naman yung maapektuhan? Siyempre sila kasi sila yung magdadala nung kung ano yung mga sasabihin ng tao sa kanila. Di ba? Pero in a sense na mayroon kang natutunan ba sa kaso na ito? Anong masasabi nyo? Malaki ba naging impact or kaunti lang? Magano tayo sa botohan? Go. Maliit na impact. Okay, maliit. Ikaw, Charlie. Tingin ko maliit na lang din kasi since wala naman siyang masyadong short-sighted lang yung issue. Saglit. Okay, Saldovia. Kalbo pala siya pa. Okay, tama. Saldovia, ikaw naman. Ay, Mora, ikaw naman, Mora. Maliit na impact rin. Maliit na impact lang din, bro. Okay, mabuti guys. Ikaw Saldovia, okay ka lang? May dadagdag ka pa ba? Wala. Wala akong maisip na Okay. So, ang scandal ni Wally Bayola, lalagay lang natin sa low. So, next guys, ay yung kaso ni Tito Badang.
Ang source ng info natin dito ay galing sa elitenewsfeed.com noong 2017. Si Darwin Lerona Ferianeza, also known as Badang, ay isang rapper na may 90 na battles or 19 na laban sa pag-flip top. So, in total, nagkaroon siya ng 23,495,101 views noong 2017. So, ano siya? 43 million views. Naisip mo ba yun? Ano to total? Nagto-total. Noong April 8, 2017, mayroong kumalat na video sa YouTube na kung saan nakulong daw si Badang. Ang nag-post nito ay si Ronald Daya at nagkaroon ito ng 1.6 million views. Ito ang nangyari sa video. So, papanood ko sa'yo. So, sa paghahanap ng video nito guys, wala siyang malinis na version. Ngayon, gumawa na lang ako ng sarili ko. So, for the first time ever, maririnig natin si Tito Badang ng malinis or clean version. 2 beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to dahil isa kang gago! Dito ka pa nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita, tinuring kitang kaibigan, tol. Ha? Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the f*** you did. Sumisigaw yung anak ko sa taas, daddy, daddy, daddy. Sabi ko, anak, bakit? Ha? Si Tito Badang, hindi ko alam, nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Gag ka ba? Sisirain kita ngayon, yung pangalan mo, puto! Lumayas ka! Mo! Tol, hinawakan ko lang ang kamay niya. Gago ka ba? Bakit mo papasukin ang kwarto ng anak ko, tahawakan mo ang kamay, isa kang timang? May kaso ka pa, tol, kakasuhan kita, sirang-sira ka sa akin, gago ka! Pinagtanggol kita sa lahat ng tao sa ginawa mo, ha? Pangalawang beses na yan, tol. Unang-una sa pamangkin ko. Ha? Unang-una ngayon, anak ko, anak kang babae! Bakit mo papasukin at hawakan kamay? Stupid! Sirang-sira ka sa akin, Badang. Wala ka na sa akin. Gago! May anak ka bang babae? Gago! Dang, lumabas ka. Babaril kita dito. Lumabas ka! Stupid sasabihin, lasing gago! Sa harapan ng tao dito, anong ginawa niya sa'yo last February? Nung nakahiga po ako, nakapatay ko yung ilaw. Nag-iinuman po kayo nun sa baba. Kami nagiinuman sa baba. Okay, then? Tapos nung wala na po ako naririnig na ingay na. Natulog na po ako nun, tapos nakapatay na po lahat ng ilaw. Tapos nung pagising ko po, nakahawak po siya dito, ginagalaw na po yung baba. Saan? Turo mo. Yung baba ko po. Magaling kang ka. Pinagbalong ng gawin ko. Natatakot po kasi ako po sinabi ko sa inyo. Natatakot ka kanino? Sa kanya? Huwag kang matakot dyan sa kupal na yan. Hindi mo na tito yan. All of this is going to social media. You stupid, fuck, malibog na tao na wala kang utang na loob kang ka. Pinatira kita sa bahay, pinakain, pinagtanggol pa kita sa lahat ng mali mo. Anak ko pa tinalo mo. Gago. You are one stupid idiot. Now, hindi na sana kita dalhin sa police. Now, I'm bringing you to the police. You stupid idiot. Sikat-sikat ka pa nalalaman dyan. Isirain ko kasikatan mo. Gago. Kunyari, hindi Kaya hindi ko naman talaga po alam din yun. Oo nga eh. Paglasing, hindi talaga alam, no? Ayos yan. Badang, move away. Move away. Ano mo, yung cellphone,
Wala sa akin yung wallet yan. Cellphone. Hindi kasi iwanan ko na lang. So, ayun guys. Pagkatapos ng video na ito, hindi naman nagtagal si Badang sa kulungan. Teka. So ito, naggumawa siya ng video na sinasabi niya na hindi daw niya ginawa itong incident na ito. Pero pag nakita niyo itong comment, basahin niyo nga. Hello. Binasa namin. Basahin. Basahin yung may boses. Number 1, fan niya pa rin sa kanya-kanya. So kahit na ganyan yung kinoment ni Heart pa din niya. Pagkatapos ay gumawa siya ng diss track kung saan sinaano niya daw yung mga haters niya tungkol sa video na ito ay tungkol daw sa mga kabataan ngayon na sinisiraan daw yung pangalan ni Badang. So base sa mga evidences na nakita niyo guys or na base sa nakita niyo, anong masasabi niyo? Para sa akin, nakita ko, may ebidensya eh. Siguro totoo yung niya, na ginawa niya yun. Yung pagiging kamanya-kanya. Yeah. Naman niya kanya. Tinakot mo yung bata. Hay yun sa akin, hay. Kasi kung isipin nyo, sa sobrang sikat niya, may nagawa pa din siyang kabalastugan. Di ba? Yun na nga eh. Siguro, Mali, bro. Sino magbibigay na? Wala Ikaw ba? Charlie, anong masasabi mo? Ako? Parang kasi na yung nakaano rin kasi naman eh. I mean, wala rin sa bisyo yung tao. Nakainom. Pero hindi pa rin excuse. Yun lang. Ikaw, Sir Dobia, anong masasabi mo sa incident na ito? Ito po ay parang may kamanya-kanyang ginawa niya. Yun lang. Okay, ikaw Mora, ano masasabi mo? Para sa akin, high yun. Kasi Okay. nagbigay siya ng Palahay. yung ginawa ng Nakarangay siya. Hindi rin reason yung pagiging lasing niya kasi na pumasok siya dun sa kwarto ng bata. Ay, nung babae. Tama, bro. May point ka, bro. Ikaw, Teus, ano masasabi mo? Para sa akin, bro, hidden. Kasi mali pa rin yung ginawa niya. Kahit na reason niya ay kalasingan din, bro. Nice one. Ikaw, Jairus, anong masasabi mo? Hindi para kay Mora. para sa akin rin yun, hay din yun kasi may ebidensya eh. Tsaka hindi rason yung kalasingan, pre. Tama. Ikaw, Charlie. Wala na, ubos na. Okay na yan. Okay, high na. High din yung boto ko dito. At karamihan ng grupo natin high. Kaya wala nang excuse kay Tito Badang. Diyan ka na sa high. Okay, so ngayon, habang naghanap ako sa newsfeed ko, napapansin ko sa media high, lagi silang nagpo-post ng clips ni Bongbong Marcos na nag-i-stutter tuwing nagbibigay siya ng speeches sa ating taong bayan. So, panoorin niyo tong video na ito at
Bigay niyo yung reaction niyo sa kung ano masasabi niyo. Continue. The Libreng Sakay, what we have done is we will continue the Libreng Sakay, but we are going to stop the Libreng Sakay in MRT 3. We will transfer the Libreng Sakay to students. Sorry, I think I'm doing this wrong. Libreng Sakay continues as is. That continues. But what we are going to do is we are going to do a. Would you like to address the supporters of the former president? The supporters of the former president? Well, you know. Open mic lang kayo habang nagpi-play okay lang yun para mabigyan niyo yung reaction niyo ba? Bakit? Open mic lang. Siguro po kaya ginagawa Sir, is it okay if we give them a copy? Ay, di pa tapos. Teka lang. Kalma lang, kalma. Sorry na. Limitations on that? We have the limitations. We have here the SILG who has been, of course, part of. Thank you, sir. Second question, sir. Mr. President, sinasabi ng kampo ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we've... Sir, third question from the MPC. Mr. President, may violation ba ito sa ating soberanya itong pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? No. Bakit naman? Pang-apat po na tanong, Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay. Well, I'm sure. Well, we Okay. Tama nga ano yan. Ano pa Okay. Gets nyo na. Okay, gets nyo na. Hello. O, pre. Gets nyo, wala kayong na-gets. Gets, pre, gets. That. Boto, anong epekto nito sa inyo? Hindi, akin lang kasi ano siya, public speaker siya tapos ang ano niya magsalita. That. Sa Ang basahan. epekto nito, pre, sa akin, nakakainis yung epekto nito sa akin. Ay, siyempre, presidente ka, dapat yung speech mo dapat maganda. Dapat lalong maiintindihan yung may encourage makinig sa'yo yung yung mga nakikinig sa'yo. Siyempre, presidente ka, dapat yung mga magaganda impormasyon o kaya yung solusyon sa mga issue sa Pilipinas. Tapos ganun lang ibibigay sa'yo. That. Tama. Dapat formal yung dire-diretso. Dapat, pre, formal dapat pag presidente ka. Oo, naman. Okay. Hindi naman scripted yung kanya. Yun ang kinaganda. Kasi yung Para sa akin, high yun, high. Oo, walang script na may transparency. Maganda, pero yung wala siyang confidence niya. Pero siya that. Hindi ka rin. Okay. That ka lang. So, ano masasabi mo, Charlie? Anong saan mo ilalagay ito sa tier list? Saan mo siya ilalagay? Naka-rated na class. Pinaka-okay na class. Para sa yung program
Okay, ako muna. Or ano, sige, ako muna magbibigay ng opinion ko. Para sa akin, hindi naman ano teka, hindi naman Tama na yung ano man. libre, Nadodoterte teka, teka lang, hindi naman hadlang yung or kapansanan niya or pag-i-stutter niya. Hindi naman kapansanan, pero huwag natin gawing yun sa mga nagawa naman ni Bongbong Marcos para sa bayan. So, Pero dapat pa rin magkaroon siya ng confidence sa isa. Parang hindi niya tama. alam yung sinasabi. Okay. So, para sa akin, average lang. Kay Charlie, anong boto mo? Ay, nasa pwesto pa siya eh. May pwesto Okay. pa siya. Tapos, ayan, parang di niya alam. Parang di niya kasi alam yung sinasabi. That. Tama. Ikaw, Jairus, anong boto mo? Hi, pre, hi. Okay. Mora, anong opinion mo at anong boto mo? Para sa akin, average lang. Kasi presidente siya, dapat formal yung pagsasalita niya. Okay, Sardovia, anong masasabi mo? Average lang din. Dapat di siya nagdadat-dat ganun. Kailangan straight to the point at practical lang. Yun. Tama. No, dapat na Teus. kasama rin siya. Hindi pwede dire-diretso. Din bro. Dapat formal at strict siya sa pagsasalita niya. Okay. So guys, anong magagawa natin? Dalawa nag-high tapos ilan yung nag-high? Ilan yung anong mga boto niya sabihin niyo? Hi. Average sa akin, average. Average. Average mo na lang. Average lang, average. Average mo na lang. Okay. So, bakit average yung pipiliin natin? Minor issue lang naman. Wala naman masyadong impact sa lipunan. Wala naman impact sa atin. Alam ko sa lipunan. Pinagsasabi niya. Tama. Madami man siyang haters, pero madami pa din siyang nagawa. Okay. So, lalagay natin si Bongbong Marcos sa average. So, let's go guys. Ang next natin ay si Saldovia. Si Charlie. So, ikaw na ba, Charlie? Ikaw na Share screen ko ba? Due to copyright reasons ay hindi natin mapapakita itong video. Kung gusto niyong panoorin ay nasa QR code siya, nasa harap ng screen, or nasa link in the description. So, ayun. Yun lang naman yung issue niya sa niya. Ang problema lang naman kasi ay inilalabas pa nila sa media yung issue nasa loob lang ng pamilya nila. Wala naman kasi dapat tayong malalaman kung hindi naman inano ng nanay yun. Inilabas sa media ng nanay yun. Tingin niyo ba tama yung ginawa niya na kailangan pang ipagkalantaran yung problema ng isang pamilya buong mundo? Para sa akin, mali yun. Kasi kung issue nila ng mami niya, dapat sa kanila lang yun. Hindi dapat kasi wala namang may tutulong. Tama. Sa pamilya lang dapat. Privacy lang. Kung family yun. Dapat sa inyo lang yun, walang makakaalam. Kasi privacy niyo yun bilang pamilya niyo. Dapat walang makakaalam kung kahit sino. Kahit si Presidente pa yan dati. Basta para sa akin, mali yan, pre. Dapat sila lang. Inilalabas sa media yung problema ng isang pamilya. Kasi pre, lang naman wala rin magiging viral siya tapos maraming haters, ganun. Masisira lang yung image niya lalo. Yeah. Buong pamilya kayo daw masisira. Dapat kung may problema, dapat privacy lang. Bigay kay Mora. Ikaw, Mora, ano masasabi mo?
Wala. Di dapat ikalat kasi personal nila yun, privacy yun. Pre, personal nila yun, dapat din nila inaano sa iba kasi masisira lang image ni Yulo, di ba? Lalo na siya, gold medalist niya. Model ng Ano na lang sasabihin ng ibang tao? siya ng Olympics. Ano lang sa akin, low. Wala bang masyadong impact sa before? I mean, para sa'yo wala masyadong impact na Wala masyadong impact sa akin. Low lang yan, low. may idadagdag pa ba kayo? Low lang din yan, bro. Kasi usapang pamilya lang yan. Pero mali pa yung wala masyadong sa nagawa. Walang masyadong pruweba na ninakaw talaga. Sa akin, Ako meron ako. average lang natin kasi sa lipunan natin, usong-uso yung chismis, boy. Mali na, lalo na wala naman tayong bibigay na maganda sa nila. So, yun lang. Dad, may dadagdag ka pa? Okay. Para sa akin, itong nangyari na ito, awareness din siya sa mga sa mga kabataan tungkol sa kanilang parents. Minsan kasi may mga abusive na parents na ginagawa nilang alkansya yung kanilang mga anak. So madami akong kakilala na gano'n na pinapatigil nila yung mga anak nila sa pag-aaral para lang kumita ng pera. Tapos pag di sila nakapamigay ng pera, na nagagalit sila. So, may narinig ako na hindi ko nasasabihin kung sino. Na pag nanalo daw sa sa loto yung anak niya, karapatan daw niya na bigyan yung magulang niya ng pera nun. So, anong masasabi niyo tungkol dun na karapatan na parang dinidepensahan niya na usapang na nandito rin pala yung usapang pera. Yun talaga ang punot dulo ng gulo nila financially. Sige nga, tama ba na ganun yung trato sa Kasi kung isipin niyo, yung mga bata, patuloy nilang inaabuso bilang bata. Tapos pag nung lumaki na sila at lumago sa sarili nilang paa, may karapatan ba silang humingi? Kayo, anong masasabi niyo? Kayo? Wala namang wala namang karapatan. Pero masasabi mong obligado yung bata since Sa anak pa rin, bro. Sa anak pa rin ang decision kung bibigyan niya or hindi. I mean, yung obligasyon na magbigay ka, nasa iyo pa rin naman yan. Na kung ikaw magbibigay. I mean, obligasyon mo pa rin na magbigay. Pero hindi ka naman pinipili. Okay, nice one. Okay, solid. And guys, may idadagdag pa ba tayo? Charlie, tanong sila kung may pa. Meron pa ba kayong dadagdag? Wala na. So, next issue na tayo pa. Okay, anong So, anong nyo? Average or low? Since wala naman ako narinig na high. Saan natin siya lalagay? Pre, sa akin? Low sa akin, pre. Bakit?
Wala naman siyang impact sa atin masyado kasi ano eh. Sila naman may problema, wala naman tayo. Tsaka family problem nila yun eh. Tama, tama. What if parang naman kung ikaw yung, I mean, syempre meron ka rin problem sa inyo na ganun. Kung Similar. kumari sa akin mangyari yun. Oh, man. Ano sa akin? Siguro hindi ko ipopost yung kasi wala namang maitutulong yung ibang tao sa iyo kung hindi kayo lang naman makakaresolve nun, 'di ba? Oo. Kayo lang makakonsolve. Para sa pag-iisip ng mga tao. Oo, kailangan pag-usapan nyo, ganun. Hindi nyo ipopost kasi pinagmamalaki nyo pa kasi may family problem kayo. Di ba parang ganun yung tema, di ba? Kasi kaya mo ipinost kasi pinagmamalaki mo pa. Tama. So, low. Sino pa? Low sa akin yung trend. Low daw. Para sa akin, average. Good job. Okay, para sa akin, average lang din siya. Average lang din naman sa akin siguro. So, sino pa? Kayo, Mara. Average daw kay Mara. Okay na yun. Okay, Walang low. Okay, Gusto mo high. Low. So, kay Teos, saka sa Lobia. Low lang din ako. Kasi ano naman personal nyo naman yan. Dapat pag-usapan nyo yun. Hindi mo pwedeng paggalat. Greater than. Low impact. Ilan ba nag-low, ilan nag-high? Ilan nag-average? Ilan nag-low, ilan nag-average? Dalawa lang average, apat low. Okay. Agree ba kayo na sa low lagay? Agree. Okay. Okay, let's go. Ako ka eh. Ay, akala ko si Jairus. Sige, si Saldovia. Ay, let's go. Anong nangyari? So, pag-usapan natin itong Manila hostage crisis. So, papanoorin natin to. At ano ba ang magiging opinion niya dito? And let's see. So, dito yung screen. Let's see. Go no. So, ay, tignan natin. Nakikita nyo na? Wala pa. Yun, let's go. Nakikita nyo na? Pre, baka masyadong mahaba. At oo, masyadong mahaba. So, Editor Dev here. Masyadong mahaba yung video. 15 minutes to be exact. Pwede nyo siyang panoorin through this QR code in the screen or in the link in the description. It is very highly recommended na panoorin nyo ito kung hindi kayo familiar sa case na ito. So, thank you guys at enjoy the rest of the video. Yun. Yay, solid pre, solid. Hindi na kita Ang ganda na niya. Yun. Solid pre. Hindi na kita uusgahan pre, napaka-ayos. So yun, si Ronald Mendoza ay isang magaling na pulis na siya ng ombudsman na si Emilio Gonzales na dahil sa kanyang dahil magaling siyang pulis may mga nakakataas siguro baka may alam na may daga baka kakalaban siyang mas mataas kaya yun ang way para kasuhan siya at gawan siya ng mga kung ano-ano para mapatalsik siya sa pulis. At kaya niya ginawa ni Ronald Mendoza yung ganon dahil gusto niya may matanggalan yung kanyang kaso sa kanya sa ombudsman at gusto niya mawalan sala yung kanyang kaso. Dahil isa siyang matino at magaling na pulis. Kaya niya ginawa yon dahil doon ang paggawa niya sa tourist. At dito ako na sa ni Noynoy administrasyon. Bakit? Kasi police ang gumawa doon sa kanilang operasyon, di ang SAP 44 SAP. Ganyan ang nangyari.
Dahil kung SAP ang gumawa nun, mabilis at mahuli agad to si Mendoza. Pero Walang dahil nga kwenta. pinanutos ni Pangulong Noynoy Aquino kay General Magtibay na police SWAT pumalpak yung kanilang ginawang operasyon. Kaya, yun. So, ano ang magiging comment nyo about dito kay um, Manila Massacre? Yeah. Walang ano, parang walang plano. Halata naman nung umpisa pa lang yung Parang walang plano. itsura ng gagawin nila, nag-rehearse pa sila ng kwenta. Parang sinatap mo lang na mamatay yung 8 nasa loob. Oh. Yeah, dito ko na kasi kung SAP 44 talaga gumawa, mahuhuli talaga siya. Pero bigla akong dito, si SWAT police yung gumawa, SWAT Maynila. Anong gagawin ng SWAT Maynila sa ganung operasyon? Kayang gawin siya. Negotiation nila. Parang di naman nila pinakalma yung ano. Na-trigger siya doon kasi yung kapatid niya kinulong, yung walang dahilan. Yun. Alam nila hindi tapos ano nila on the spot sa harap ng camera yung kapatid. Siyempre may emotion ng tao. Oo. Yun yung unang iiwasan mo kung may negotiation ka. Kailangan rational yung tao habang nakikipag-negotiation. Hindi yung emotional. Tama. Nagagalit na Kaya naman. nagka-trigger yung talaga hijack. So, any comments sa inyo lahat? So, sa inyo about Zeus? Ang comment mo? Any comments? Wala na po tayo na sa Teus. Ay, dyan. Teus. Kalipudan. Malaking impact. Di masyadong pinagplanuhan. Yung ganun na sitwasyon. Okay. And ikaw, Jairus? Pogi. Sino? Ikaw. Ano mo doon? Wala naman ako side comment doon. Okay. So, ano ang ilalagay nyo doon sa ating tier list? Average. Consider akong high. Average sa kalig kita. Hindi, joke. Di guys, grabe ngayon ko lang narinig tong Ngayon ko lang narinig tong story to kay Sir Dobby. Ano nga siya, pre? Movie material sa totoo lang. Pinapakita dito yung kung ano nagagawa ng palpak na program o palpak na pagsasagawa ng mga military o mga operation. O pre, para sa akin yan, high yan. Kasi, syempre, kung nangyari na yan, gagawin mo pa ba ulit? Papakita mo parang pinakita mo sa ng hostage na binalata ng buhay yung niya, kapatid niya, parang ganun. Pangit tignan. Masyado nilang prinovoke yung nag-hostage. Na napilitang ubusin yung nasa loob. Diyan ako na kasi harap-harapan mo ipapakita yung kapatid mo. Natin isip ni Ramos na ilagay natin sa high yung niya, remarks niya sa issue. I mean, isipin mo kung ikaw kasama pamilya mo sa hostage story. Kasi wala silang plano na natin na ilabas kayo dun sa sitwasyon. Tama ba na gano'n yung sa lipunan, gano'n? Yeah. Ubusin talaga ito. Kung sa field trip may makapasok na armado. Sa bus ng field trip. Tapos puro pa mga bata yung like, ganun ba dapat ginagawa mo? Tama ba? Yeah.
Yan yung isa sa mga kapalpakan ng ginawa ng administrasyon ni Noynoy. Start ni Noynoy yan eh. 2010 siya yung namuno. Actually, hindi naman sa kanyang ano yun. Wala naman kasi siyang credit ko. Ano lang naman siya, presidente na siya. Hindi niya naman inano na Oo. nagbida-bida kasi yung ano Maynila. Since nasa lugar nila, tinake over nila. Next nila. Mali din ang pulis. Yeah. So, ano ang rate natin dyan, mga ano? Dahil kay Noy may bold si Wally, kaya ano, high din sa akin yan. Sa inyo, anong tingin niyo? Ay, sa Nice one. I mean, police ka tapos. Ganon yung mga plano mo sa buhay. Ano, may aangal? Yan. Parang Okay na. hindi ka handa sa mga ganong senaryo na kung pwedeng mangyari. Akibat na ano mo. Mangyari ulit dito. Trabaho mo. Halimbawa na lang. Sabihin natin magkagera. Hindi na. Anong balak mo na? Takbuhan ka na lang. Ganun. Oo. Ayan. Ay, dyan. Solid. Ano ba kalaki yung impact mo sa likod? Kasama pa yung ano din. Mga turista yung mga ano, no? Yung mga na-hostage. May turista. Mga Taiwan tourists. Gaya nun. Paano na lang magkakaroon ng confident pumasok yung turista kung may ganun tayo. Pangulang. Mabawasan ng turista. Yan. Pasok na yung siya doon. Wala naman si Mora eh. Malaking ano yung impact, I mean, sa ekonomiya. Halos, kumukuha tayo. Makikita na Halos, kung makikita tayo sa mga wonders ng Pilipinas, gaya ng Boracay. Baka mas lalong kumonti yung mga tourist dito sa Pinas pag Pre, baka lalong kumunti yung tourist dito sa Pinas. Sa mga remarks na. Agree ako dun sa sinabi ni Sardobia. Kanina natin to, yung tatlo na lang. Paano nyo paghati yan? Go, si Alice Buo. Sino ang kukuha? Baka sobra na tayo sa oras par. So, Editor Dev here. Meron pa sana kaming tatalakayin dito na tatlo pang topic, which is yung kay Alice Guo, yung kay Pastor Kibuloy, at yung pinaka-recent case na tungkol kay Duterte. So, ngayon kay Duterte wala pa tayo masyadong information. Kaya we decided na to end it na lang here. So, since sobrang ganda na kay Sardobia. So, kung gusto nyong mapakinggan yung tatlo na yon, yung kay Alice Guo, kay Kibuloy at Duterte, pwede kaming gumawa ng part 2. Dadagdagan pa namin ng much more content. Comment lang kayo guys kung gusto nyo ng part 2. So, yun lang guys. Enjoy the rest. Thank you. Actually, yung kay Sardobia nung sobra na tayo sa oras eh. 15 minutes lang. Okay na yun. Okay na yun. Kaya naman yun. Ano? Okay na ba yan? Okay na yun. Sige. Bibigay ko lang sa group to yung tatlo. So, maraming salamat guys. Gawa kayo outro. Makain ako eh. Open cam ka. Langganisa. Matamis? Ano na? So, ayan lang.
Ayun ang issue natin sa lipunan. Yeah. So, sa tingin Salam. mo, may lipunan ba kayong maganda sa anong mga insight nyo sa mga issue na topic na tinalakay natin? Okay. Yun lang din. Ito na nagtatapos ang aming grupo. Ito na nagtatapos ang ating podcast dahil nagugutom na si De Vera. Kakain na daw kami. On cam tayo lahat. Bago tayo mag-end. Wala akong camera. On cam. Kupogi. Nasa kayo? Ano? Kayo? Yo! Game na. Nice use.